So magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan natin Diyos. Gayon din sa ating mga kapatid na bagaman hindi natin kasama rito, ngunit sila isa natin sa pakikinig ng salita ng Diyos sa kanilang mga tahanan at maging sa lugar na kanilang kilalagyan. Pagpalain po tayo natin Diyos sa umagang ito. Ang kahilingan natin ay gabayan tayong sama-sama at magabayan tayo ng salita niya na sa umagang ito'y kanyang nilalaan na tanggapin ng bawat sa atin upang tayo naman ay pagpalain. Tayo lang tayo po, tayo pumigit. Aming amang dakila at makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos sa umagang ito. Kami po ay sama-sama na dumudulog po sa iyo para po sa oras nito na kami makikinig ng iyong salita. Na sa umagang ito'y inilalaan mo bilang pagpapalang spiritual sa amin pong lahat. Dalangin ko po o Diyos, huwag nawang makapangyari ang kaaway sa aming isipan, sa aming paligid, sa aming mga paningin, kundi bagos ang buong atensyon namin ay mailan namin sa pakikinig at pagtanggap ng iyong mga salita sa umagang ito. Gamitin mo na po o Diyos na mabisang daluyan na iyong pagpapala upang patuloy o Diyos na sa umagang ito'y maranasan namin ang isang matagumpay na pakikinig ng iyong makapangyarihang salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli palakpakan po natin ang ating Diyos. So kagapong ito, tayo po ay papalad muli dahil nga po tayo una sa lahat ay natagpuan sa lugar na ito upang patuloy na tukdin yung kalooban ng Diyos para pusuruhin ang bawat sa atin. Yung tayo ay makasamba, makapagpuri, makapanalangin at patuloy na makapakinig ng kanyang makapangyarihang salita. Noong pong nakarang prayer meeting, noong pong nakarang Wednesday, ang isa po sa pinanggit po doon ng inyong likod ay yung patungkol sa kahalagahan ng isang bagay na hindi natin alam, bagaman ito'y mahalaga, hindi natin ito nabibigyan ng importansya. Dahil nga po sa napakahalaga nito, meron kasing mga bagay sa ating buhay, it's either na yan ay tao, mga bagay na meron tayo, na mali pa na malaman natin yung kahalagahan nito, yung pagiging importante nito, hindi natin ito pag-uukulan ng pagpapahalaga. Katunayan nga po sa mga balita na ating narinig ng mga nakarang panahon na rin naman, na paulit-ulit na may mga mangingisda sa parting Mindanao na yan na nakakakuha sila ng mga batong malalaki sa ilalim ng dagat sa kanilang paninisid. Na ito kinukuha nila dahil nga po ng time na yon ay hindi pa naman nila kilala. Pero ito'y magagandang uri ng bato na kanilang iniuwi. At ito nga po, dahil sa maganda, ito'y dinidisplay nila sa kanilang mga cabinet, sa kanilang tahanan na nakalagay doon. Pero sa kabila na yun ay nagagandahan sila, hindi nila alam kung ano yung tunay na halaga nito. Dumating yung pagkakataon, sangayon doon sa aking napanood, na may bumisita sa kanya na taga Manila at nakita yung bagay na yun, yung malaking bato yun. At ang sinabi sa kanya ay bakit hindi mo ipa-test o ipakuri kung anong klaseng bato yan. Sa matagal na panahon na yun ay nakadisplay sa kanilang tahanan na hindi naman niya pinapansin dahil nakasanayan na niya. Pero nung ito ay kanilang may pa-test, lumabas ng halaga nito ay daan-daang libo. Na mula nung malaman niya ang kahalagahan nito, biglang nagkaroon siya ng matinding focus sa bagay na yun, biglang ito ay inalagaan niya, pinroteksyonan niya, at araw-araw ay kanyang pinahalagahan at pinakaingatan. Nung nakaraang Sabado, bagaman nga po, nung nakaraang linggo November 1, ang mundo po ay nagdiwang ng tinatawag na All Souls Day, o iba tawag All Saints Day. Na ito'y pag-alaala sa kaluluwa ng mga tao, yung mga mahal natin sa buhay, na kung saan ay namayapa na. Na doon ay pinapahayag nila sa iba't ibang kaparanan yung kanilang concern o yung pagpapahalaga doon sa kanilang mga namayapa na. Pinapanalangin nila at patuloy na umaasa na yung kaluluwa ng kanilang mga mahal ng sa buhay na yon ay nasa piling ng ating Diyos. So umagang ito, ang isang napakahalaga na nais ng Diyos na maging paalala sa atin ay yung pagpapahalaga sa kaluluwa, hindi lamang ng mga namayapa na, kundi lalo higit yung kaluluwa ng mga taong nabubuhay pa sa kasalukuyan. Kapag ang pinag-aralan natin ay salita ng Diyos, after na mamatay ang tao,
tapos na yung lahat patungkol sa kung siya man siya pupunta, kung siya ba'y pupunta sa langit o siya sa impyerno pupunta. Kaya habang nabubuhay ang tao, napakahalaga na dito pa lamang sa lupa, pahalagahan natin yung ating kaluluwa, hindi yung kaluluwa ng mga namatay na, kasi itong kaluluwa ng mga nabubuhay pa, ito yung may pagkakataon pa na kung saan makapunta doon sa pangakong buhay na walang hanggan na ninanais ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Sa Lucas 12:16 hanggang 21, babasahin po ng mabilis. Sabi po dito, pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng masagana sa kanyang tuwirin. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipag-iiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ko ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani sa iba't ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpahinga ka na lamang. Kumain, uminom, magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabi rin ito, babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inalaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasabihin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng ating Diyos. Ang mga bahaging ito ng salita ng Diyos ay very popular na sa ating alaala, sa ating mga pandinig. Dahil nga po ito ay isang talinghaga na kung saan ay mismo ang ating Panginoong Jesus ang siya nagpahayag. Dito ay pinakikita na yung kaluluwa natin, ito ay walang katumbas na halaga. Yung ating kaluluwa. Ito tayo mismo. Ang Biblia ay nagsasabi pag pinag-aralan natin, ay mas mahalaga sa mundo na ating kinalalagyan. Maraming tao ang nagpapahalaga ng mga bagay sa mundong ito higit sa kanyang kaluluwa. Pero dito sa salita ng Diyos na ating pag-aaral at pinag-aaralan, dito nakikita ang higit na mahalaga ang ating kaluluwa sa mundo na ating kinalalagyan, na ito'y hindi napahalagahan ng marami. Binanggit natin kanina yung mga pinahahalagahan natin. Maraming tao sa mundo nito ang pinahahalagahan kung ano yung mga bagay na meron sa mundo ito. Hindi mas napahalagahan ang kaluluwa. Sa Mateo 16:26, sabi po ito, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan at mawalan ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ang Biblia ay nagtuturo sa atin na tayo ay mayroong katawan, mayroon tayong kaluluwa at espiritu. Ito'y nakatala sa unang Thessalonica 5:23, bagaman na iba't ibang pag-aaral patungkol sa katawan, kaluluwa at espiritu. Nasa umagang ito, yung kaluluwa ang ating pinag-uusapan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica 5:23, yung unang aklat, naway lupusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Dito makikita natin kung paano ang sinasabi natin kanina ay walang halaga, ibig sabihin walang maitutumbas na halaga sa ating kaluluwa. Kasi bakit nga po? Ito ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang yung ating mga kaluluwa ay magkaroon ng katubusan. Sa unang Pedro 1:18 hanggang 19, sabi rito, alam ninyo kung ano ang ipinagtubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto at pila, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Alam na ng maraming tao, bagaman ito ay alam, pero hindi ito nakahalagahan, na tayo lahat ay tinubos ng Diyos, na si Kristo ay namatay para sa ating kaligtasan, na ito'y matatanggap natin kung tayo magkakaroon ng tunay na pananampalataya at pagtanggap sa ating Diyos. Yung kanyang kamatayan
ang naging kabayaran sa kasalanan na dapat ay tayo ang magbayad. At dito sa ating parabola na ating binasa, dito nakalulungkot na yung lalaking ito, hindi niya ito pinahalagahan na ang naging bunga, yung kanyang kaluluwa ay napakama. Sa umagang ito, ang pag-aaral ng salita ng Diyos na ating naririnig ay upang maging paalala sa atin na huwag tayong magulat sa lalaking ito na naging mas mahalaga ang maraming bagay sa mundo ito at napakama ang kanyang kaluluwa. Dahil kung magkakaganon, tayo man magiging katulad sa kinahinatnan ng lalaking ito. Tatlong bagay po na sa umagang ito'y nais na bigyan ng focus patungkol sa ating binasang mga talata upang tayo magkaroon ng paalala at pagkatuto patungkol sa kalalagayan at patutunguhan ng ating mga kaluluwa. Yung unang bagay na dahilan na dito makikita natin kung bakit yung kaluluwa ng taong yun ay napakama. Una, mali yung kanyang pinaghandaan. Wrong preparation. Lahat tayo naghahanda. Lahat tayo naghahanda. Pero ang makikita natin nakalulungkot na mas pinahahalagahang pinaghahandaan ng tao ay kung ano yung kahihinatnan ng kanyang buhay dito sa mundo. Ito yung malaking panahon na ginuhugol ng tao, yung paghahanda para sa kanyang buhay sa mundo ito. Pero hindi niya napaghandaan. Hindi niya pinagpalagahan yung kanyang paghahanda dito sa buhay na darating sa kanila. Sa verse 16 to 18, ulitin ko yung binasa natin kanina. Sabi rito, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang buhay, kaya sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ito ngayon yung kanyang maling paghahanda, sabi niya. Ipagigiba ko ang aking mga kamali at magpapakayo ko ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Walang masama na tayo ay magkaroon ng pagmamalasakit at pagpuproteksyon sa mga bagay na pinagkatiwala natin sa atin ng ating Diyos. Ngunit dito sa kalalagayan ng lalaki ito, yung lahat ng kanyang naging aksyon, yung kanyang naging plano, makikita nyo, ito'y planong pangkanya lang. Hindi niya dito kinusultan ng Diyos kung ano mapabuti para sa lahat ng mga pagpapala na tinanggap niya. Ang kanyang concern ay kung paano yung kanyang mga tinatanggap sa ngayon, kung ano yung meron siya ngayon, ay kung paano mas lalo pa itong mapabubuti at kung paano pa ito maiingatan. Pero iba ang naging pananaw ng Diyos para sa kanya. Ano ang kanya? Ano sabi niya? Napakarami na. Gagawa na ako, pagigiba ko na yung lumang mga kamaligan. Magpapalatayo ko ng malaki. Pero iba ang plano para sa kanya ng Diyos na hindi niya napaghandaan. Anong plano ng Diyos kanya? Hindi niya nalaman na bukas pala hindi na siya mabubuhay. Yung kanyang mga inipon, bukas hindi na niya makikita. Yung mga inanin niya, hindi na niya mamamasdan. At yung plano niya na magtayo ng kamali, hindi na niya magagawa. Kasi bakit? Hindi niya nakita ang buhay niya hanggang bukas na. Diba? Isang napakamaling paghahanda. Walang kabuluhan, sabi nga ng Diyos sa inyong salita. Makamtan man natin ang lahat sa mundong ito. Itong salita ng Diyos na binibigay sa atin ngayon ay para tayo magkaroon ng muli na i-refocus natin ang ating sarili. Hindi sinasabi ng salita ng Diyos na magpabaya ka sa iyong kabuhayan. Hindi sinasabi ng Diyos na huwag kang magsikhay para mabuhay. Kasi ang sabi ng Diyos, nais rin niya na tayo pasagalanin. Pero dapat nakapangibabaw yung bagay na kung saan dapat alam natin yung kalalagayan ng ating kaluluwa sa harap ng ating Diyos. Siya ba'y nagbibigyan natin ng tinatawag na kaluluwa. Nais ng Diyos na sa ating mga kabalahan, makita natin yung perspektibo, yung pananaw ng Diyos para sa atin. Dapat hindi mawala yan. Dapat mas mahalaga yun. Sabi sa Lucas 12:5, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami na kanyang kayaman. Diba? Ito yung dito tayo dinadala ng kaaway. Dito tayo binibihag ni Satanas.
Kaya yan ang focus ng napakaraming tao sa mundo. Na kaya hindi makapaglingkod sa Diyos ang inuuna, yung mga bagay na kung saan ang sagutan, mga kayamanan. Kasi napakasarap ng maranasan. Masarap po maraming kayamanan. Lalo tigit na ito'y gagamitin sa tamang kapakanan. Pero siyempre, merong higit na bagay na dapat na pangibabaw doon. Yung ating buhay na kung saan ay nakalulugod sa ating Diyos. Sa verse 24 ng Lucas 12 ang sabi rito, tingnan niyo ang mga uwak, hindi sila nagtatanim, ni umaaniman. Wala rin silang imbakan o umalit. Na pinlano ng lalaki na itatayo niya sa amin. Ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Ano sabi dito? Yung ibon na walang kamali. Pero pinapakain ng Diyos. Ang sabi dito, higit tayong mahalaga kaysa ibon. Alin pa ang mahalaga? Alin ang mas mahalaga sa amin? Sa verse 27, tingnan niyo ang mga bulaklak na sa parang kung paano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho o humahagi mo. Meron ba kayo nakita ng bulaklak na para gumanda ang kulay, kinakailangan magdilig siya ng sarili niya? Kinakailangan pungkalin niya, hindi upang kinatatamunan niya? Wala. Higit tayo mahalaga kayo sa bulaklak. Ang paalala sa atin, kung magiging mas mahalaga sa atin yung mga bagay na meron tayo, gaya ng lalaki, mawawala, mapapahamak ng ating kalunan. Dito sa parabola na ating sinabi, ano ang tawag ng ating Panginoon Jesus kung sa lalaki yun? Sabi niya, full. Hangal. Ang isang taong nagpapahalaga ng higit, ng mga bagay higit sa kanyang kaluluwa. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus ay isang hangal. Napakayaman niya sa mga material na bagay, pero siya ay pulubin pagdating po sa malalagayan ng kanyang kaluluwa. Pinaalalahan tayo ng ating Panginoon Jesus. Wala namang ibang pinanggagalingan ng mga pagpapala. Hindi tayo kaya meron dahil magaling tayo. Hindi tayo kaya sagana kasi madiskarte tayo. Nag-aral tayo, matalino tayo. Kontraktor tayo. Walang tigil tayo sa paghahanap ng project. Kasi hindi ba na magiging tingin natin, walang papel si Kristo sa atin sa pagpapala. Kaya mo palang payamanin ang sarili mo. Bilang Kristiyano, alam natin ang lahat ng pagpapalang meron tayo nagbubuhat sa ating Diyos. Naniniwala po ba tayo? Palakpakan naman natin ang Diyos. Pero sa kabila nun, na nais na ipagkaloob ng Diyos sa atin yun, nang may kasaganaan, nais pa rin niya, ang investment natin ay patungkol pa rin sa buhay sa kabila. Yung ating panahon, yung oras natin, yung ating mga kakayanan, yung mga meron tayong ari-arian, dapat lahat yan ay nailan natin para sa Diyos. Sa Lucas 12:23, ang sabi rito, gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Ang nais ng Diyos, yung pagpapahalaga natin ay Diyos sa mga kayamanang may ipon natin sa langit, hindi dito. Pero siyempre, ang ideal, ang pinaka-ideal, mayaman tayo dito sa lupa, mayaman pa tayo sa langit. Kasi kung tayo mayaman sa lupa at tayo ay nagpapagamit sa Diyos, marami tayong maibabahagi para ang mga tao ay maabot natin at makagawa tayo ng marami para sa gawain ng ating Diyos. Yung lahat, ulitin ko, yung lahat na sinasabi ng magsasakang ito, ng lalaking ito na sabi ng ating Panginoon Jesus ay isang hangal. Lahat ng meron siya, nang siya'y namatay, ang nakalulungkot, hindi niya madadala. Kaya sabi nga, walang kabuluhan.
Sana sa umagang ito, patuloy na tayo ay mapalalahanan. Ulitin ko, sabi ko sa John 10:10. Sabi ng ating Panginoon Jesus, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Dalawang bagay na tinuturo ng ating Panginoon Jesus. Yung ating literal na buhay sa mundong ito, na kung saan yung ating katawan ang siya nakikinabang, at yung buhay din na masagana na kung saan sa langit ay ang kaluluwa ng natin ang siyang makikinabang. Ang ating Diyos, nais niya na tayo paalalahan ang sinasabi niya. Hindi ang mahalaga yung seguridad ng ating kung ano meron tayo dito. Hindi mahalaga yung kamalig na itatayo natin dito. Ang mahalaga ay yung mga bagay na kung saan madadala natin sa langit. At yan ay walang iba, yung mga kayamanan na naipon natin. Pangalawang maling dahilan kung bakit yung lalaki napahamak. Yung una, mali yung kanyang ginagawa na paghanda. Wrong preparation. Yung pangalawa, wrong intention. Ano ba intention natin? Bakit tayo naghahanap buhay? Ba't gusto natin umalwa ng buhay? Anong intention natin? Karamihan sa tao ang intention, nakikita natin para sa pakinabangan sa buhay. Yun ang nagiging nangingibabaw ng intention. Isang lalaki nga po, sa isang komunidad, mayaman siya, katulad din ng lalaki ito, ay nilapitan ng isang organizer o isang tao na kung saan ang lagi niyang ginagawa, siya ay laging nagsusulisit sa kanilang komunidad na ang layunin, yung kanyang nagsusulisit ay lagi nang maitulong sa mga nangangailangan. Awang gawa, kaya siya nang hindi lumalaki. One time dumating siya dito, nakatagpo niya yung lalaki nitong mayaman ito. Ang sabi niya, "Sir, parang sa record natin, parang hindi pa napapalagay dito yung pangalan niyo na kayo ay isa sa naging donor o isa kayo sa nagkaroon ng tulong." Sabi doon sa lalaking mayaman. Sabi nung nagpa-fundraising. Sumagot yung lalaking mayaman, "Diyan ba sa record mo, nakita mo yung aking nanay ay napalista bilang beneficiaryo o nangangailangan? Diyan ba sa record mo ay nakita mo na yung aking disabled na kapatid ay isa sa nabiyayaan? Nakita mo rin ba dyan sa record mo na yung aking kapatid na babaeng byuda na naghihirap sa buhay ay isa sa inyong natulungan?" Sabi ng lalaki ng papandaisip, "Hindi po, sir. Wala po sa aming record." Sabi ng lalaki, "Kung sa mga kapatid kong yon, mga kamag-anak ko na yon, wala ako isang tinulungan. Bakit kita tutulungan?" Alam niyo yung lalaki, mayaman. Nagkaroon siya ng maraming kayamanan sa buhay. Pero yung kanyang intention, bakit siya nagpayaman? Ang sabi dito sa verse 19 ng ating pinag-aaralan ng talata, "Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya magpahinga ka na, kumain, uminom, at magpakasaya." Maliwanag ang intensyon ng lalaki na yung kanyang kaluluwa ay napahamak. Kaya siya nagsikap sa mundong ito, sa mga bagay sa mundong ito. Ang gusto niya, dumating yung pagkakataon na siya ipapahipahinga na lang, na siya kakain na lamang, iinom, magpapakasaya. Hindi nakalagay dito na siya ay tutulog para sa iyo. Alam niyo, diba? Sa totoo lang, maraming ganyan. Ako naniniwala, hindi dahilan ng katatayuan sa buhay na kung ikay mahirap, hindi ka matulungin. At hindi rin ako naniniwala na kung ikay napakaraming pera, matulungin ka. Pwede
Pwede kang maging matulungin, may kay mahirap at mayaman. At pwede rin maging hindi ka matulungin, may kay isang mahirap at ikaw silang mayaman. Anong ibig sabihin? Nasa pagkatao natin yan. Nasa ating kaisipan. Ano ang dahilan kung bakit tayo nagsisikap sa mundo nito? Pangsarili lang? Kumain, uminom, magsaya. Lahat ng ito tama. Hindi pwedeng hindi natin gagawin ang kumain, uminom, magsaya. Pero ang tanong, para kanino? Dito sa lalaking ito, pansarili. Pansarili lang. Kaya ang paalala sa atin ni Apostol Pablo, sa unang Timoteo 6:17-18, sabi ito, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas. At huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos, sa masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Ano yung intensyon natin sa ating buhay? Ngayon, dahil sinabi ko po kanina, hindi dahilan ng kahirapan kaya hindi tayo maging mapagbigay. Marami akong kilala, mga walang-wala, pero pag nilapitan mo, tutulong, magbibigay. Pusa na tumutulong. May mga mayayaman din akong ganyan na alam. Pero ang sabi dito, yung lalaking napahama, ano ang dahilan? Ba't napahama? Kasi umasa siya sa kayamanan. Kayamanan sa lupa na hindi siya kayang dalhin sa langit. Bago na sabi ko nga, nung ibinibigay ng Panginoon yung mensahe, ito yung mensahe matagal na nating naririnig. Pero napakahalaga na ito magkaroon ng tunay na impact sa ating buhay. Kasi bakit? Kristiyano man hindi, ang focus ng ating buhay mas naging higit sa kung ano ang maging kalalagayan ng ating kaluluwa kaysa sa kalalagayan ng mga material na bagay sa mundo. Kaya tayo pinaalalahanan. Diba? Hindi sinabi ng Diyos na tayo yung huwag magtrabaho. Sabi rito sa Kawikaan 21:26, ang taong tamad ay nanghihingi araw-araw, ngunit ang matuwid ay di nagsasawa sa pagbibigay. Kita nyo yung sabi rito, yung taong tamad, yung palaasa. Pero sabi rito, yung taong matuwid, hindi ang taong masibag, ang sabi. Yung taong matuwid, nagsasagawa ng mga pagbibigay. Napakahalaga ng pag-aaral. Dito sa ating pinag-aaralan, ang real issue dito ay hindi yung ating posesyon. Kasi sinabi ko na nga kanina, kasi hindi dahilan kung kayo mahirap, hindi ka makapagbibigay. Hindi ang issue nito yung ating kahirapan o yung ating kasaganahan. Ang issue dito, ano ang focus mo? Yung counting meron ka o yung counting anong meron tayo, ano ang focus natin para sa bagay na yan? Yung maraming meron tayo, ano ang focus natin? Tayo kaya tulad ng sa lalaking ito na pangsarili lang. Diba? Sa Hebreo 13:16, ang utos sa atin, huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa. Sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Marami tayong narinig patungkol sa ano yung mayahandog natin sa Diyos. Kung ano yung alay na may bibigay natin sa Kanya, nakatanggap-tanggap sa ating Diyos. Offering na kalulugdan niya. Anong sabi rito? Yung paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa, iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Magagawa natin yan kapag tayo ay hindi makasarili.
Kristiyano, yun na talaga yun eh. Pero nakalulungkot, miski sa tahanan ng Diyos, pag ang pinag-usapan ay yung pagkakalaro, yung pagbibigay, hindi pa rin ganun. Napaalahanan ba tayo? Dapat napaalahanan tayo. Kasi ito gusto ng Diyos. Yung tayo nagbibigay. Yung pagsasara ng ating buhay, gaya ng nangyari sa lalaki, ang katanungan sa atin ay hindi yung kung gaano kalaki ang iyong tinanggap o naipon. Hindi pinag-uusapan kung ano ang iyong mga narating, yung mga naipon mo, o kung ano yung mga karangalang tinanggap natin. Hindi yan ang pinag-uusapan dito sa mundo. Ang pinag-uusapan, gaano kalaki ang naitulog mo. Gaano kalaki ang naisakripisyo mo. Gaano kalaki ang paglilindog mo. Kasi yung naunang tanong na ito may kinalaman sa mga material na bagay. Pero yung pangalawa, may kinalaman ito sa kaluluwa. Panghuli, yung pangatlo, na naging mali doon sa lalaking nagpakayaman, nagpahalaga ng todo sa mga bagay sa mundo ito, nalimutan yung kanyang kaluluwa. Yung pangatlo, wrong vision. Maling pangitain, maling pangunawa, maling pananaw. Sabi sa verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabi rin ito, babawian ka na ng buhay. Mali ang tanaw ng lalaki. Akala niya mabubuhay pa siya ng maraming taon. Akala niya may enjoy pa siya ang buhay. Ito ang plano ko, ako pupunta sa ganito, pupunta sa ganyan. Magtatayo ako ng kamali, lahat. Hindi niya nakita na siya pala ay hanggang gabing ito na lamang. Bukas, wala na siya. Hindi na niya ma-enjoy yung mga pinaghirapan niya. Sa Santiago 4:13-14 sabi niya, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganong bayan. At isang taon kaming mananatili roon, mangangalakal at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang bukas ninyo ay parang usok lamang at agad nawawala. Ito yung isang napakalaking katotohanan na 100% lahat tayo ay mag-agree. Walang nakatitiyak sa atin kung hanggang kailan natin buhay. Mayroon bang tao na makapagsasabi nun? Kung sabihin na niya na bukas ay buhay pa ako, nagkataon lang yun dahil umayon sa plano ng Diyos. Pero kapag itinakda ng Diyos, kahit gaano ka kalakas, kahit gaano ka kaayos ang kondisyon ng katawan, pag sinabi ng Diyos, hanggang ngayong gabi ka na lamang, tapos. At kahit ikaw naman ay ilang taon nang nakaratay sa higaan, mayroon kang sakit na tinataglay, hanggat gusto ng Diyos na ikay mabuhay, mabubuhay ka. Kasi bakit? Ang katotohanan, ang buhay natin, nasa kamay ng Diyos. At walang nakakaalam kung kailan niya ito mabubuhay. Isang mayaman lalaki, o hindi siya Kristiyano, na may kaibigan sa pastor. Nanapunta siya ng isang pastor sa kanyang lugar. Ikila sa kanyang bahay. Lugar. Ang sabi ng lalaki ko sa pastor, dahil kung hindi Kristiyano, inimis yung pastor na siya ay mabahagi ng salita ng Diyos. Sa kanyang pagkukwento, sabi niya, matapos na kumain, Pastor, alam niyo po ba, na itong lahat ng aking mga naipong nito ay napagsikapan po talaga na magtayo ng lugar sa loob ng mahigit 25 taon. Ang ginawa ng lalaki, lumabas sila doon sa may terrace. Sinabi niya, Pastor, nakikita mo ba yan? Nakahabaan na yan. Yung mga taniman na yan,
lahat yan akin. Dito sa bandang kanan, Pastor, nakikita mo ba ito itong mga hayupa na yan? Bakahan. Lahat ng nakikita mo yan, yan ay akin. Pastor, yung nasa kaliwa mo, na iyong nakikita dyan, yung makapal na kagubatan niya, sabi niya, lahat yan ay akin. And then siya tumigil at inaasahan niya, nasasabihin sa kanya ng pastor, na i-compliment yung kanyang mga akapos niya. Pero sabi ng pastor sa kanya na siya nilapit siya sa salita. Brad, yung lahat ng yan ay sa'yo. Kumusta yung taas? Ang sabi ng lalaki, hindi niya ito nabigyan ko na. Gaya ng sinasabi natin kanina, yung mga bagay na nakapaligid sa atin lahat, napakatapat natin. Nakukuha natin. Pero nalilimutan natin kunin ang kalooban ng Diyos. Ulitin ko, sabi dito sa Marcos 8:26. Sapagkat ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang napakalawak na kagubatan. Makamtan man niya ang napakaraming pananim, mga bakahan o mga hanap buhay ng gano'n. Pero mapapahamak naman ang ating kaluluwa. Sa bagay ito, tayo pinaalalahanan. Ang sabi ng Diyos ng ating Panginoon, hangal sa gabi rin ito'y babawian ka na ng buhay. Tanong kaya natin sa ating sarili, personalize mo. Sariling tanong. Paano kaya kung tayo kukunin ng Diyos ngayon o bukas? Tanong natin sa sarili natin yun, individualize. Huwag natin sukatin ng iba. Ang sukatin natin yung sarili natin, yung kalagayan ng ating kaluluwa sa harap ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos, kukunin na ngayon ang iyong buhay. Tayo ba ay handang magsulit? Handa na natin ipagsulit ang ating pamilya? Kung paano natin pinangalagaan, pinamahalaan, kung paano natin inakay ang ating pamilya sa paglilingkod sa Diyos? Handa na ba tayo? O baka pinapakayaan natin ang ating pamilya? Handa na ba tayo magsulit na yung mga kakayanan, yung mga talento, yung mga kayamanan na ibinigay sa atin ng Diyos, yun ba ay nagamit natin sa Kanya? Tanong natin sa Kanya. Lahat tayo may talento. Lahat tayo may kakayanang magkaloob. Handa ba tayo magsulit sa Diyos? Yung panahon na ibinigay sa atin ng Diyos, napahalagahan yung paglilingkod sa Kanya. Yung buhay Kristiyano natin, kung sabihin ng Diyos, ngayong gabi kukunin ang iyong kaluluwa, handa ba tayo magsulit sa Kanya? Handa ba natin sabihin sa Kanya na, Panginoon, nagawa ko na ang dapat kong gawin. Handa ako na sumama sa Kanya. Ibalik natin ang ating sarili. Kasi kung hindi, dapat i-apply natin yung ating narinig. Darating yung time, gaya sinabi ko, sa panahon hindi natin alam, ang kamatayan ay kakatok sa ating pintuan. Wala tayong magagawa. Kundi hindi papunsa. Wala tayong kakayanan. Nakinakalang tayo tumugon sa ayaw natin sa iyo. At darating yung time, may buhay na ibinigay sa atin. Yung buhay na iniregalo sa atin ang ating Diyos, Kanya nang babawin. Saan pumunta ang ating kaluluwa? Huwag tayong manalangin sa kaluluwa ng mga namatay. Kasi tapos na
ating panalangin at pagsisikap ay para sa kaluluwa ng mga taong nabubuhay pa at diyan ay kasama lahat tayo. Sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang ang mamatay at pagkatapos ay ang pagbuhay. Ulitin ko, hindi ang kamatayan ang katapusan na lahat. Ulitin ko, ang kamatayan ay hindi katapusan ng lahat. Ang kamatayan ay katapusan lamang ng ating lupang katawan. Pero yung ating kaluluwa na haharap sa Diyos, kung tayo man ay pupunta sa langit o impyerno, yan ang tunay na simula. Kung tayo sa langit, habang buhay, nakaligayahan. Kasi tayo nakikiraan lang sa lupa. Yung sa impyerno, habang buhay, nakaparusahan. Kaya kung iniisip o sinasabi ng tao, namatay na, tapos na ang lahat, hindi. Kasi yun ang tunay na panghabang panahon. Sa paraiso o sa impyerno, lahat tayo ay kinakailangan, tinatawag na magandang paghahanda. Pagpaplano na ginawa naman ng lalaking mayaman, kaya lamang ang kanyang plano panlupa. Dapat ang ating pagpaplano, bukod dito sa lupa, dapat kasama yung plano natin after na tayo mawala sa mundong ibabaw. Ulitin ko, hindi natin alam matagal darating, pero ang pinakamahalaga yung paghahanda. Ulitin ko, yung lalaking mayaman, naghahanda siya, kaya lamang ang paghahanda niya, magtatayo siya ng malalaking kamali, ay para lamang sa lupa. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng tunay na paghahanda. Kaya sa mga kapatid natin, mga kaibigan natin na sa ugagang natin nakakapanood sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang sa kanilang mga tahanan. Kung hindi pa natin nararanasan yung tunay na paghahanda para tayo dumating sa buhay na kunin ng Diyos ang ating buhay, tayo makasama niya sa paraiso. Ang kinakailangan natin gawin, bigyan natin ng pahalaga yung ating pagkilala na tayo lahat ay makasalanan. Hindi kung tayo napakaalwan sa buhay ay okay na. Admitin natin na tayo makasalanan. Paniwalaan natin na si Kristo ay namatay para sa atin. Na siya kabuhay para sa atin. Na kinakailangan natin manampalataya sa Kanya upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay at totoo na tanggapin si Kristo sa ating buhay. Maraming tumanggap kay Kristo, hindi tunay. Ang sinasabi dito, dapat ay tunay, genuine, na tanggapin natin si Kristo upang yung tunay na papala, kaligtasan, tanggapin natin at yan ay makikita sa paraan yung ating pagsunod at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ano yung buhay, yung pagsunod at pagpapahalaga sa kalooban ng Diyos, yung ating pinag-aralan. Dapat gumagawa naman tayo dito sa mundo ito, mas higit ang ating paggawa para sa kaharian ng Diyos. Yung buhay ng ating pagsunod, yung buhay na nakalulugod, kaayaya sa harap ng ating Diyos. Sa umagang ito, muli, sana'y mapaalalahanan tayo. Ito yung mensahe ng pagliligtas, hindi lamang para sa mga hindi nakakilala pa sa Diyos, kundi maging sa mga taong nakakilala sa Diyos. Tayo lahat ay loko, tayo manalangin. Aming naman dakila at mga pangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, O Diyos, muli kami nagpapasalamat sa napakahalagang paalala mo sa amin. Sa iyong mga salita na sa umagang ito, nais mo na huwag kaming madaya ng mga bagay na meron kami sa sanlibutan ito. Dalangin ko po, O Diyos, ang mga salita mo na itong narinig namin ngayon ay patuloy na maging gabay namin sa aming buhay. Kung paano higit kami makapag-iipon ng kayamanan sa tapat ito mas mahalaga. Salamat po sa pagkat kami pinagpapaalala. Salamat po sa pagkat kami binibigyan mo ng kasagana sa mundong ito. Salamat po sa pagkat kami binibigyan mo ng magagandang karanasan sa mundong ito. Ngunit po ito, O Diyos, dinadalangin namin
marami pang karanasan patungkol sa iyo. Pagpapalang espiritual ay inaasahan namin na patuloy namin tinatanggap. Magpakalago nawa po kami, O Diyos, sa pagkakilala sa iyo. At tunay nga po na makita sa aming buhay na kami yung mga anak mo sa pamagitan ng pagsunod sa iyong napakatuloy kalooban. Pagpalain mo na po bawat isa sa amin saan na naroon ang mga nakapakinig na salitang ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.